Kabanata 551. Napasulyap si Eresa sa orasan at laking gulat niya nang makitang gabi-gabi na. Lumapit siya kay Mary. Ano ang gusto mong hapunan, Mary? Sa ospital na lang tayo kumain. Dahil hindi ako masyadong kumakain, hindi mo na kailangang problemahin ang iyong sarili para sa akin. Inisip ni Mary ang dami ng pagkain na dinala niya noong tanghali at nadama niyang sayang kung hindi niya ito ubusin. Walang problema, sabi ni Eresa habang inilalagay sa kanya ang kobrekama ni Mary. We want some dinner anyway. Walang problema sa pagsama mo sa amin. Masaya lang ako na maalagaan kita. Nagugutom ka ba ngayon? Pupunta ako sa cafeteria ng ospital para kumuha ng merienda. Umiling si Mary. Hindi ako nagugutom. Kakasabay ko lang sa inyo ng breakfast food, remember? Hindi pa nga natutunaw yan. Sa pagkakataong iyon, pumasok si Ethan na may dalang malaking bag ng pagkain. Galing ito kay Mr. Graham, Miss York. Hindi inaasahan ni Eresa na tutuperin ni Benjamin ang kanyang pangako. Ano ito? Ito ay isang delicacy sa paligid ng mga bahaging ito. Nilagay ni Ethan ang box sa coffee table habang nagsasalita. Ito ay para sa iyo at sa mga bata. Lumapit si Eresa. May makukuha ba si Mary? Tanong ko kay Sir Bailey. Sinabi niya na maaari niyang makuha ang mga saltine crackers na ito. Binuksan ni Ethan ang isang pakete at napuno ang buong ward ng mabainggong aroma nito. Bagamat mukhang dessert crepes ang mga ito, ang mga crackers na ito ay may masarap na uri. Sa gilid ng malunggay na sarsa at binudbura ng dinurog na mani at sesame seeds, ito ay ginawa para sa isang napaka-authentic at nakakabusog na merienda. Pagtingin pa lang nito ay tumutulo na ang bibig ng mga bata. Napalunok si Jessie. Wow, mukhang masarap. Ngumiti si Ethan. Marami pa dyan. Bilasan mo at kumain, Miss York. Ang sarap nila habang mainit. Tumango si Eresa at sinenyasan si Ethan. Please, samahan mo kami. Gusto mo bang subukan, Mary? Sabi niya pagkatapos ibalik ang ilan sa hospital bed. Ikinaway ni Mary ang kanyang kamay. Mag-enjoy ka, mahal. Huwag mo akong pansinin. Hindi ako nagugutom. Patikim lang. Pagsusuyo ni Eresa, alam niyang magalang lang ang matandang babae. Tinitigan ni Mary ang natitirang crackers sa kahon. Mayroon ka bang sapat para sa iyong sarili? Marami para sa lahat, nakangiting sagot ni Ethan habang sinenyasan ang mga bata na kumain. Sapat na ang binili ko. Bawat isa ay may kanya-kanyang pakete. Umupo si Eresa sa tabi ng kama at pinakain si Mary. I-set up ang tray. Pwede ba? Isa. Hiniling ni Mary na may kilos. Kaya kong pamahalaan ang sarili ko. Sige. Sumang-ayon si Eresa na sa keganhawahan ni Mary ay magkaroon ng isang mesa, kaya obligado niya ang huli bago ipagpatuloy ang pagpapakain kay Maria. Hindi ko maubos ang buong pakete, sabi ni Mary. Mag-iwan ka ng ilang piraso, at maaari mong makuha ang iba pa. Makakakuha ka rin, Tim. Sinabi ni Mary kay Eresa na habang ginugugol niya ang karamihan sa kanyang oras na nakahiga sa kama, napakabagal ng kanyang digestion na busog pa rin siya sa merienda na kinain niya noon. Okay, Mary. Nang mapansin ni Eresa ang hindi komportableng pamimilipit ni Mary, pinilit ni Eresa ang matandang babae sa pamamagitan ng pagbabahagi ng ilang piraso para sa kanya. Bilasan mo, kainin mo habang mainit pa. Ganoon din ang gagawin ko. Kinuha ni Mary ang isa at dahan-dahan itong kinagat. Pinagmasdan siya ni Eresa saglit. Nagsimula lang siyang kumain sa pangalawang paalala ni Mary. Tumingin siya sa mga bata at nakita niya sa kanyang kasiyahan na ang anim ay nakaupo at masunuring kumakain. Titingnan ko kung nandito si Bradley. Naglakad si Eresa sa pintuan habang kumakain at nakitang walang laman ang koridor sa labas. Nakita mo na ba si Mr. Hinton, mga bata? Tumalikod siya at tinanong ang mga bata, Mr. Hinton, nandito lang si Mr. Hinton. Pumunta ba siya sa banyo? Nagpalitan ng nalilitong tingin ang mga bata. Napaawang ang lobby ni Eresa. Muli niyang nilinggan ang koridor, nakita niyang nakikipag-usap si Benjamin kina Sean, Kingsley, at ilang doktor. Ibinaba niya ang kanyang cracker at nagmamadaling pinunasan ang gilid ng kanyang bibig bago naglakad. Bakit hindi na kumakain si Mommy? Pasiga na tanong ni Jasper habang nagmamadaling sinundan siya sa pinto. Sumunod naman si Oliver. Bitbit ang kanyang subo, sumandal siya sa pinto para sumilip sa labas. Pumunta si Mommy para hanapin si Mr. Hinton. Anunsyo ni Jasper, ang kanyang interes ay napukaw sa isang iglap. Humajijek si Oliver. Wala akong nakikitang iba. Sigurado akong hindi iyon ang pinuntahan niya.
Napatingin si Oliver kay Jasper habang nagsasalita at may hinuha sa ekspresyon ng kapatid. Kabanata 552. Nakita ni Jasper ang mga doktor na naka-white coat na nakasimangot ng makalapit. Pinag-uusapan ba nila ang sakit ni Lola? Makinig tayo. Naningkit ang mga mata ni Oliver nang hilahin niya ang nakababatang kapatid sa kabilang direksyon. Saan ka pupunta? Sigaw ni Zachary pagkatapos ng palay-pat-lipat nilang mga pigirya. Iihi tayo. Tumawag ulit si Oliver at tumakbo sa tabi ni Jasper. Nandyan na sila. Pahiwatig ni Jasper kay Oliver. Kailangan nating mag-eavesdrop, deklara ni Oliver habang dinadala niya si Jasper para lumihis sa likod. Hindi nila tayo hahayaang makinig kapag nakita nila tayo. Samantala, binaril ni Benjamin si Sean ng tingin ng babala habang papalapit si Erisa. Hindi dapat masyadong maraming lalaking nagbabantay sa ward ni Mary, Benjamin, mataktikang sabi ni Sean para ibahin ang paksa. Kailangan niya ng katahimikan. Ang isang lalaki o dalawa ay dapat ang lahat ng tulong na kailangan niya. Magandang punto. Napatingin si Benjamin kay Erisa. Sabihin mo sa kanya yan. Narinig kita. Sinaman siya ng tingin ni Erisa bago bumaling kay Sean. Lumabas na ba ang ulat ng pagsusuri ni Mary, Dr. Bailey? Tanong niya, sabik na malaman muna kung malala na ang kalagayan ni Mary. Sinulyapan ni Sean si Benjamin bago sumagot kay Erisa, labas na. Ang kanyang kalagayan ay bahagyang mas komplikado kaysa sa aming inaasahan. Kinabahan si Erisa, anong komplikasyon ang pinag-uusapan natin dito? Sinaman ng tingin ni Benjamin si Sean. Mas malubha ang diabetes ni Mary kaysa sa unang pagsusuri ko, pag-amin ni Sean, na inaakala na mas mabuting sabihin sa kanya ang totoo kaysa sa pag-aalinlangan ng kanyang balisa na imahinasyon. Ang iba niyang karamdaman ay hindi rin madaling gamutin, natatakot ako. Kinakailangan ng operasyon upang maalis ang kanyang mga bato sa bato, bilang panimula. Bukod sa mga iyon, ang iba ay karaniwang sintomas lamang ng mga matatanda. Dahil marupok sila sa edad na iyon, kahit na ang pinakamaliit na mga bukol at pasa ay may potensyal na maging mas malala kapag hindi naagapan. Iyon lang ba ang dalawang seryosong kondisyon? Udyok ni Erisa, tumango si Sean. Ito ang test report ni Mary. Dito, tingnan mo, kinuha iyon ni Erisa sa kanya. Nilaktawan ng jargon, dumiretso siya para sa buod. Si Mary ay may medyo masamang ubo din, patuloy niya. Bilang biktima ng bronchitis, ang kanyang puso at baga ay mas mahina kaysa sa karamihan. Mayroon kaming unti-unting plano sa paggamot, kaya't ito ay isang pagkarga sa iyong mga balikat. Gayunpaman, walang lunas para sa diabetes sa puntong ito, kaya ang pinakamahusay na paraan ng pagkilos ay ang kontrolin ng sakit. Tumango si Erisa, thankful na hanggang doon na lang. Maingat na binasa muli ang ulat ng pisikal na pagsusuri ni Mary, binasa ni Erisa ang mga detalyeng nilaktawan niya kanina. Bilang karagdagan sa sinabi ni Sean, si Mary ay dinapuan din ng gynecological inflammation, arrhythmia, at cerebral vascular sclerosis. Napabuntong hininga si Erisa, kinuha ni Benjamin ang ulat sa kanyang kamay bago bumaling kay Sean. Gawin ang pinakamahusay na posibleng plano sa paggamot para sa kanya na magagawa mo at ipaalam sa akin kung ano ang naisip mo. Tumango si Sean. Napabuntong hininga din sina Kingsley at Bradley nang mabalitaan nilang may sakit si Mary. Hindi ako mag-aalala masyado, patuloy ni Sean. Hanggat may sapat na pahinga pagkatapos ng operasyon, maibabalik pa rin ni Mary ang kalusugan na may karapatang maging kaedad niya. Gayunpaman, ang pangmatagalang pagkonsumo ng gamot ay kinakailangan upang makontrol ang kanyang iba pang mga sakit. Ang ilan ay maaaring gumaling, ngunit ang iba, tulad ng diabetes, ay hindi kailanman gagaling. Tama, tumango si Erisa, hindi naman masama iyon. Inaasahan ko na ito ay magiging mas masahol pa. Dr. Bailey, maaari bang bumalik si Mary sa Delmore para sa paggamot? Dahil inaasahang nasa trabaho si Erisa at papaaral ang kanyang mga anak, ang pagpapagamot kay Mary sa Delmore ang pinakamaginhawa para sa kanya. Bukod, ang mga modernong medical na amenities sa malaking lungsod ay mas madaling magagamit. Pinanatili ni Sean ang kanyang ngiti habang nakatingin kay Benjamin. Si Erisa naman, nakatingin din sa lalaki. Bakit hindi pag-usapan ng dalawa? Napangiti si Sean ng hindi komportable. Hindi ito ang aking lugar. Di ba doktor ka? Mainit na hiling ni Erisa pagkatapos ng isang gulat na paghinto. Sasabihin kong ito ang lugar mo. Ano kaya ang malalaman niya? Hindi siya doktor. Natigilan si Sean sa kanyang katapangan dahil sa pangahas na hamanin si Benjamin. Bagamat hindi eksperto si Benjamin sa medisina,
pamilyar si Sean sa kakayahan ng una na matuto. Kung ay lalaan ni Benjamin ang kanyang sarili sa medisina, siya ay magiging isang mas dakilang doktor kaysa sa akin. Kabanata 553. Maging si Kingsley ay hindi na napigilan ang pagtawa at tinukso si Benjamin. May mga bagay pa yata na hindi mo alam, ha? Nakakunot ang noo ni Benjamin bilang tugon. Lumingon si Ethan, sinusubukang itago ang isang ngiti. Sinulyapan lang ni Bradley si Benjamin at hindi nang ahas tumawa. Gayunpaman, labis niyang hinangaan si Erisa. Ang aking amo ay napaka-pro. Pwede ba tayong magpalit ng ospital? Tanong ni Erisa kay Sean. Tumango si Sean kay Benjamin at nagsimulang magpaliwanag matapos makitang tahimik ang huli. Oo, ngunit kailangan mong maghintay hanggang sa maging matatag ang kalagayan ni Mary. Kung walang kritikal na mangyayari mula ngayon hanggang bukas, walang magiging problema sa pagpapalit ng mga ospital. Lilipat na lang siya sa Delmore, gayunpaman, hindi sa ibang ospital sa North Stream. Okay, ipapaalam ko kay Mary. Tumango si Erisa at bumalik sa ward. Sasama ako sa iyo. Sinundan siya ni Benjamin. Hindi siya pinansin ni Erisa. Nararamdaman niya ang paminsan-minsang sulyap ng lalaki sa kanya, pero nagkunwari siyang hindi napapansin. Galit ka ba? Bahagyang napaawang ang lobby ni Benjamin nang makitang mukhang galit ang babae. Hindi ako. Tumango si Erisa. Para kang pufferfish na ganyan ang mga pisngi mo, Benjamin remarked while pinching her face. Lumingon si Erisa at sinaman siya ng tingin. Hiniling mo ba kay Sean na itago sa akin ang katotohanan? Bahagyang nagsalubong ang mga kilay ni Benjamin. Hindi mo ba nakita ang report? Kinagat ng babae ang kanyang lobby. Totoong nakita niya ito. Okay lang ba talaga si Mary? Nang makita kung gaano siya nag-aalala, muling kinurot ni Benjamin ang pisngi niya. Ayos naman siya. Nagsasabi ng totoo si Sean. Noong una ay sinabi ko sa kanya na huwag, ngunit ang tanga na iyon ay sumalungat pa rin sa akin. Napaawang ang lobby ni Erisa. Well, malalaman ko rin naman sooner or later, di ba? Sa katunayan, mas maaalagaan ko siya ngayong alam ko na ang kalagayan niya. Tingnan mo, nakasimangot ka na naman. Napahawak si Benjamin sa kanyang noo. Umiwas sa kanyang hawakan, tumalikod ang babae at tinungo ang ward. Sa loob, tanging sina Gavin, Zachary, Jesse, at Tim lang ang nakita niya. Nasaan sina Oliver at Jasper? Nagpunta sila para kumuha ng tae. Mommy, mataimtim na sagot ni Zachary. Tumango si Erisa at tumabi kay Mary. Masakit pa rin ba ang ulo mo, Mary? Mas mabuti na ako ngayon, salamat. Inalis lang ni Mary ang kanyang IV needle. Pagkatapos, napansin ni Erisa kung paanong ang berde sa likod ng kamay ni Mary ay tila kumakalat pa. Masakit ba dito, Mary? Oo, mula sa karayom. Napatingin ang matandang babae sa kanyang kamay. Nasanay na siya sa hitsura nito. May kailangan tayong gawin tungkol dito. Mahigpit na kumunat ang noo ni Erisa habang kumikirot ang kanyang puso. Magagawa pa ba niyang ipagpatuloy ang pag-injection sa kamay na ito? Hindi ko na rin makita ang mga ugat niya. Lumapit si Tim na nakakunot ang noo. Palagi itong nangyayari kay Lola, Miss York. Sa tuwing siya ay nasaktan, ang kanyang maliliit na sugat ay nagiging malalaking pasa. It takes about 2 weeks para mawala ang mga pasa, he elaborated, feeling Erisa's pain. Gulat na napatingin si Erisa kay Mary. Totoo ba iyon? Ito ay, nagkakaroon ako ng malalaking pasa dahil lang sa pagkabangga ko sa isang bagay, at napakatagal bago gumaling, sagot ng matandang babae, na hindi iniisip ang kanyang kalagayan. Nang marinig iyon, ipinaliwanag ni Benjamin, ito ay tanda ng diabetes. Kahit isang maliit na hiwa ay tumatagal ng mahabang panahon upang gumaling. Iyon ay dahil kapag ang iyong mga antas ng asukal sa dugo ay masyadong mataas, ang iyong mga puting selula ng dugo ay nagiging mas mababa ang kakayahang labanan ng mga impeksyon. Ang hindi regular na mga antas ng asukal sa dugo ay nagiging sanhi din ng labis na pag-iipon ng iyong mga platelet sa lugar ng isang pinsala na mabuti para sa paghinto ng anumang pagdurugo, ngunit hindi pagdating sa paggaling. Sa katunayan, ang mataas na glucose sa dugo ay nagdudulot ng paninigas ng iyong mga arterya at pagpapaliit ng iyong mga daluyan ng dugo, na kung saan ay nakakapinsala sa paggaling ng sugat dahil sa hindi sapat na supply ng dugo. Pagpapatuloy niya, nakakaapekto rin ang diabetes sa nerbiyos, pero mas malala sa binti. Makaramdam ka ng manhid at panghihina, at sa sandaling masaktan ka, lalo kang nagiging mas sensitibo sa sakit. Ang lahat ng ito ay nakakaapekto sa kung paano gumaling ang iyong mga sugat.
Hindi naman kasing masama kung magkakaroon ka ng pinsala sa itaas na paa, baka may pasa ka lang. Ngunit kung nasaktan ka sa ibabang bahagi ng paa, ang bawat pinsala ay malamang na lumaki sa isang malaking patch. Ang iyong buong guya ay maaaring maging itim depende sa kung gaano kalubha ang pinsala. Ito ang nagpapababa sa kakayahan ng iyong katawan na magpagaling ng mga sugat. Kabanata 554. Basta ingatan mo ang sarili mo at subukan mong huwag masaktan. Mahirap gumaling kapag duguan ka, pagtatapos ni Benjamin. Gulat na tinitigan siya ni Erisa. Paanong ang daming alam ng lalaking ito? Hindi makapaniwala si Mary sa kanyang narinig. May diabetes ako. Samantala, puno ng paghanga ang mga mata ng mga bata. Napakatalino niya. Gayunpaman, si Tim ay hindi lamang namangha, nag-aalala rin siya. Magpapagaling ba si Lola, Mr. Graham? May kirot sa puso ni Benjamin nang makita niya ang pag-aalala sa mga mata ng bata. Walang paraan para gamutin ang diabetes sa ngayon, Tim, sagot niya habang nakayuko at hinihila ang bata. Susubukan lang nating kontrolin ito at panatilihing matatag ang kanyang kalagayan. Hindi nakakatulong na matagal na siyang nagkaroon ng ganitong karamdaman at matanda na siya, ngunit sinabi ni Mr. Bailey na hindi lalala ang mga bagay para sa kanya hanggat maaari niyang inumin ang kanyang gamot. Napakagatlabi si Tim. Ibig sabihin, araw-araw niya itong dadaanan. Hinaplos ni Benjamin ang ulo ng bata. Ang diabetes ay isang malalang sakit. Ang pag-inom ng pangmatagalang gamot ay ang tanging paraan upang harapin ito. Binigyan ni Erisa si Mary ng panatag na tingin, bagamat iginiit ng huli na ayos lang siya. Pagkatapos, lumapit ang nakababatang babae para yakapin ang kanyang anak bago sinaman ng tingin si Benjamin. Hindi mo ba maaaring ilagay ito sa isang mas malumanay na paraan? Talagang nag-aalala ang kawawang batang ito ngayon. Sinaman lang siya ng tingin ni Benjamin. Si Mary ay wala sa isang kritikal na kondisyon, ngunit siya ay tahimik na sumang-ayon na maging mas mataktika sa kanyang mga salita. Ngayong nalaman na natin ang dahilan ng kondisyon ni Mary, magiging maayos na ang mga bagay-bagay para sa kanya kapag nainom na niya ang kanyang gamot. Hindi na niya kailangang magdusa tulad ng dati. Mas gaganda siya for sure. Kailangan lang natin siyang alagaan, siguraduhin hindi siya masasaktan, at subaybayan ang kanyang dieta. Kaya niyang mamuhay tulad ng ginagawa natin. Tumango si Tim kahit napakagatlabi pa. Nag-aalala lang siya sa lola niya. Nasasaktan siya na kailangan pang dumaan ni Mary sa mga ganitong pagsubok sa kanyang edad. Lumapit ang bata at hinawakan ang mapupulang palad ng matandang babae. Huwag kang matakot, Lola. Hindi ka panipaniwalang naantig si Mary. Hindi ako natatakot. Hindi ba't nakayanan ko ang lahat ng ito nang walang anumang gamot? Tsaka ang sabi lang ng daddy mo ay malalang sakit ito. Magiging okay lang ako basta uminom pa ako ng pills. Nagbabantang tumulo ang mga luha mula sa gilid ng mga mata ni Tim, at ang pagkakita doon ay nagpasakit sa puso ni Mary. Lumapit siya para panasan ang mga luha niya. Huwag kang umiyak, tanga. Hindi ako mamamatay. Napatingin si Erisa sa matandang babae. Ang pagpapanatiling positibong pag-iisip ay kapakipakinabang kapag ang isa ay may sakit. Magtiwala kay Dr. Bailey at sa kanyang koponan, si Mary. Bibigyan kanila ng pinakamahusay na posibleng gamot. Sa katunayan, maaari mo ring ihinto ang pag-inom ng gamot kung gumaling ka. Ang pinakamahalaga ay bantayan ang iyong dieta. Subukang huwag kumain o uminom ng anumang bagay na may maraming asukal. Tumango si Mary bilang tugon. Sisiguraduhin kong babantayan ko ang kakainin ko. Pagkatapos ay hinaplos niya ang ulo ni Tim. Tulungan mo akong subaybayan ang aking dieta, okay? Gagawin ko. Time na tumango si Tim, gumawa ng isang tala sa isip. Pagkatapos, hinawakan ni Erisa ang kamay niya. Buhusan mo ang lola mo ng isang basong tubig. Okay, mabilis na ginawa ng bata ang sinabi. Magpahinga ka na, Mary. Matapos hihiga ang matandang babae sa kama, sinimulang payuhan ni Erisa ang mga bagay na dapat niyang abangan. Ang diabetes ay isang malubhang kondisyon. Ngunit maaari kang gumaling hanggat nagamot ka sa oras. Kakailanganin naming siguraduhin na hindi ka sipon, gayunpaman, dahil mahirap din para sa isang taong may diabetes na gumaling mula dyan. Naglakad si Benjamin patungo sa sopa, ang kanyang puso ay nakahinga ng maluwag nang marinig ang malambing na boses ng babae. Lalong gaman ang loob ni Gavin at ng iba pang mga bata matapos marinig ang kanyang paliwanag sa kalagayan ni Mary. Hindi ba talaga big deal ang kalagayan niya? Tanong ni Gavin. Lumingon si Benjamin sa mga bata na ngayon ay sabik na nakatingin sa kanya.
Hindi ito magiging hanggat sinusunod niya ang kanyang paggamot, sagot ng lalaki na bahagyang tumango. Napasimangot si Gavin. Aalagaan namin siyang mabuti. Pagkatapos, bumagsak ang tingin ni Benjamin kina Zachary at Jessie. Hindi ba kailangang pumasok kayong dalawa sa paaralan? Agad na nagpalitan ng tingin ang tatlong bata. Kabanata 555. Kailangan pa nating pumasok sa school habang nandito tayo. Nagtatakang tanong ni Zachary. Nakaramdam ng kilati si Benjamin nang makita ang matinding reaksyon ng mga bata, ngunit pinilit niya itong paglaruan at walang ekspresyon na tumango. Oo naman, hindi niya maiwasang asarin ang mga ito. Ipapahatid kita kay Ethan sa school. Nalaglag ang panga ng mga bata sa sahig. Ngunit gusto naming pumunta sa paaralan sa Delmore. Si Gavin ang unang nagprotesta. Hindi naman kasi tayo magtatagal dito. Bakit kailangan nating lumipat ng paaralan? Tinitigan siya ni Benjamin ng ilang segundo. Ang batang ito ay ayaw pa ring pumasok sa paaralan. Sasamahan ka ng mga kapatid mo. Namuo ang inggit sa mukha ni Tim nang marinig niya si Benjamin na nakikipag-usap sa ibang mga bata tungkol sa paaralan. Gusto rin niyang mag-aral, ngunit wala siyang pera. Pupunta rin ba si Tim? Tinitigan ni Zachary si Benjamin na may puppy eyes bago bumaling kay Tim, na nasa kalagitnaan ng pagdadala ng tubig sa kanyang lola. Oo naman. Lahat kayong anim ay kailangang pumasok sa paaralan. Nang marinig iyon, si Tim ay napuno ng pananabik kaya't ang mainit na tubig mula sa baso ay nagsimulang tumagas. Mabilis na lumapit si Erisa at tinabi ang baso bago pinunasan ng tubig sa mga kamay ng anak. Masakit ba? Bumilis ang tibok ng puso ni Tim nang makita niyang ginagamit ng babae ang sarili niyang sando para linisin siya. Hindi, sagot niya. Umiling-iling. Pinagmasdan tuloy ni Erisa ang kamay ng bata. Hindi ito pula. Dahil sa pag-aalala, umupo rin si Mary. Mag-ingat ka, Tim. Okay. Masunurin namang tumango ang bata. Matalim siyang tinitigan ni Benjamin habang ang iba pang mga bata ay tumatakbo palapit sa kanya. Nasaktan ka ba, Tim? Hindi. Umiling si Tim. Hinay pa ni Erisa ang kamay niya bago tumalikod para umalis. Tinitigan siya ni Tim, hindi alam kung saan siya patungo. Saan ka pupunta, Mommy? Sinundan siya ni Jessie, ngunit napakabilis niya. Hindi ako hinintay ni Mommy. Bulalas niya pagkabalik sa ward. Sa palagay ko siya ay pumunta upang kumuha ng pamahid para sa iyong kamay. Naintindihan naman ni Zachary si Erisa at agad niyang nalaman kung saan siya nagpunta. Halatang nagulat si Tim, pero hindi ako nasaktan. Napangiti si Zachary. Hindi ka nasaktan ng tubig, ngunit bumuti pa rin ang pakiramdam mo pagkatapos gumamit ng ilang ointment. Sinulyapan siya ni Tim bago ibinalik ang atensyon kay Mary at binigyan siya ng baso ng tubig. Mag-ingat ka, Lola. Gumamit ng straw. Naglagay si Gavin ng straw sa baso para kay Mary. Tutulungan ko ang sarili ko, ang sabi ng matandang babae, na naantig sa kabaitan ng mga bata. Samantala, nakita ni Erisa sina Oliver at Jasper habang papunta sa opisina ni Sean. Saan ka pupunta, Mommy? Nagtakbuhan ang mga bata papunta sa kanya. Napaso ni Tim ang kamay niya, kaya binibigyan ko siya ng ointment. Seryoso ba? Tanong nila, baka sa mukha nila ang pag-aalala. Hindi. Kumuha lang siya ng mainit na tubig sa kamay, sagot ng babae bago mabilis na naglakad palayo. Bumalik ka sa ward. Sinulyapan siya ng dalawang lalaki bago bumalik sa ward. Okay na ba ang kamay mo, Tim? Mabilis nilang kinuha ang kamay ng kapatid at tinignan ito. Ayos lang ako, sagot ni Tim, na nakadama ng damdamin. Paano mo nalaman? Ngumisi si Jasper. Kanina lang kami nakabangga ni Mommy. Umalis siya para ibili ka ng ointment. Nagningning ang mga mata ni Tim nang lumingon siya kay Zachary. Tama siya. Ngumiti si Zachary sa kanya. Maghugas ka ng kamay ng malamig na tubig, Tim. Babalik na talaga si Mommy, pagpupumilit niya. Umiling si Tim. Medyo paso lang. Hindi na masakit. Halika dito, Tim. Lumabas si Benjamin sa banyo na may dalang panyo at tinawag ang bata. Nang makita kung gaano kahigpit ang hitsura ng lalaki, masunurin. Siyang naglakad palapit sa kanya. Mr. Graham. Kabanata 556. Tumingin si Benjamin sa bata bago lumuhad, hinayla ang maliit na kamay ng huli sa kanya, at binalot ito ng panyo. Mag-ingat ka sa susunod. Mas naging malumanay ang boses ng lalaki. Okay. Napakurap-kurap ang bata, naramdaman ang pag-aalala ng lalaki sa kanya. Si Benjamin ay naglakad palabas ng ward habang patuloy na nakahawak sa kamay ni Tim. Saan tayo pupunta, Mr. Graham? Naguguluhang tanong ng bata.
Para makita mo ang mommy mo. Sinamon siya ng tingin ni Benjamin. Nanatiling naguguluhan si Tim, pero babalik siya agad. Gayunpaman, pumayag siyang sundan ang lalaki. Pinagmamasdan ni Gavin at ng iba pang mga bata ang pag-alis ng dalawa, ng lalaki ang mga mata. Hindi naman pwedeng iwan ni Mr. Graham si mommy, diba? Ayaw lang niyang aminin. Napabuntong hininga na bulalas ni Jasper na ginaya ang paraan ng pagsasalita ng mga matatanda. Tama, she'll be back real soon. But he can't even wait another second, pahabol ni Oliver habang inaayos ang kanyang salamin. Gusto na ba ni Mr. Graham si mommy ngayon? Tinitigan ni Jessie ang kanyang mga kuya gamit ang kanyang malalaking mata. Napangiti si Mary nang marinig ang usapan ng mga bata. Di ba daddy mo si Mr. Graham? Bakit Mr. Graham pa rin ang tawag mo sa kanya? Hindi ba siya kasama ng mommy mo? Akala niya noong una ay mag-asawa sina Erisa at Benjamin, ngunit pagkatapos ng mas maraming oras sa kanila, hindi nagtagal ay napansin niya na ang dalawa ay tila hindi kasing close ng mag-asawa. Wala si mommy kay Mr. Graham, nakangiting sabi ni Jasper. Hindi sila magkasama. Natarante si Mary. Hindi. Kanina lang bumalik si mommy sa tiyan, paliwanag ni Gavin. Halos hindi sila magkakilala ni daddy, at nagtatrabaho lang siya sa kumpanya ni daddy. Nagsimula lang silang mag-usap sa isa't isa pagkatapos niya akong mahanap. Si Mary ay nasa dilim pa rin. Ibig bang sabihin ay nabuntis si Isa bago ikasal? Yung kawawang babae. Tiyak na napakahirap para sa kanya, na kailangang magpalaki ng 4 na anak ng mag-isa. Nadurog ang puso niya para kay Erisa. Siguro pinaghirapan ka ng mommy mo para palakihin ka mag-isa. Tumango si Zachary. Mahirap para sa kanya, ngunit mas mabuti ang mga bagay ngayon. Huwag mong isipin na ginugulo mo si mommy ha. Malulungkot siya kung gagawin mo. Naantig si Mary. Okay, salamat mga anak. Sobrang thankful din ako sa mommy mo. Mas magaling siya kaysa sa walang kwentang anak ko. Aalagaan ka naming mabuti simula ngayon. Huwag kang mag-alala. Pinagmamasdan siya ni Jessie, napakaganda habang ipinakita ang walang ngipin ng ngiti. Okay, si Mary ay labis na natuwa. Hindi natin dapat abalahin ang kanyang pagtulog, paalala ni Gavin sa kanyang mga kapatid bago bumaling kay Mary. Magpahinga ka muna. Nakayukong umupo sina Zachary, Oliver, Jasper, at Jessie sa tabi ng matandang babae. Natuwa si Mary nang makita iyon. Samantala, umalis si Benjamin sa ward kasama si Tim hindi para hanapin si Erisa, kundi dahil may pag-uusapan siya sa bata. Dinala niya si Tim sa isang upuan sa hallway at naupo. Nagangat ng tingin ang bata ngunit mabilis na tumingin sa ibaba matapos na masalubong ang tingin ni Benjamin, na nakaramdam ng kaba. Ano ang gusto niyang pag-usapan? Hinaplos ni Benjamin ang ulo ng bata. Tim, oo, muling tumangala si Tim, para lamang agad na umiwas ng tingin. Nang makita kung gaano kaba ang hitsura ng bata, si Benjamin ay naging mas malumanay na kilos. Nakapag-aral ka na ba, Tim? Umiling si Tim at nanatiling nakababa ang ulo. Marami pang mga bata sa nayon ang hindi nag-aaral. Kahit na ang mga gumawa ay magsisimula lamang na pumunta kapag sila ay 7. Hindi pa ako matanda, gayunpaman may mga taong nagpapadala ng kanilang mga anak sa kindergarten. Ngunit hindi namin ito kayang bayaran. Nagkakahalaga ito ng ilang libo kada semestre. Sobra na yon. Kailangan ko pang siguraduhin na mapapagamot si Lola. May sapat pa bang pera para puntahan ko? Paaralan kapag siya ay gumaling. Ngunit gusto kong pumasok sa paaralan tulad ng ginagawa ng ibang mga bata. Kabanata 557. Dahil naaawa, binuhat ni Benjamin ang kanyang anak at pinaupo sa kanyang kandanggan. Papasukin na kita sa school. Gusto mo ba? Malumanay niyang tanong. Tumango si Tim bago nagmamadaling umiling. Natarante si Benjamin. Gusto mo bang pumunta, o ayaw mo? Napakagatlabi ang bata. Ayoko. Gusto kong alagaan si Lola. Natuwa si Benjamin nang makitang maalalahanin at mapagpahalaga ang batang ito. May iba pang magbabantay sa lola mo, pero nasa edad ka na kung saan dapat kang nag-aaral. Hindi ito isang bagay na dapat mong pigilin. Ipapasign up kita sa school para makasama mo sina Gavin at Zachary, tapos makakasama mo ang lola mo pagkatapos ng klase mo. Halatang natarante si Tim, ngunit nag-aalala pa rin siya kay Mary. Sino ang magbabantay kay lola? Napansin ni Benjamin ang nag-aalalang tingin ng bata. May mga nurse at mommy mo na mag-aalaga sa kanya. Kung nag-aalala ka pa rin, maaari ko ring kunin ang mayordomo na bantayan siya sa ospital.
Aalagaan din niya si Mr. Bailey at ang iba pang mga doktor, at mas mabuti pa sila kaysa sa pag-aalaga mo sa kanya. Saglit na nag-isip si Tim at kumunot ang noo. Hindi ba gagastos ng malaking pera? Hindi ko kayang kumuha ng napakaraming tao para magbabantay kay Lola. Ngumiti si Benjamin. Talagang medyo magagastos ang pag-aalaga sa isang pasyente, ngunit ang halagang tulad nito ay walang ibig sabihin sa akin. Hindi mo kailangang mag-alala. Seryosong nakatingin si Tim sa lalaki. Hindi ko kayang sayangin ang pera mo ng ganyan. How about this, Mr. Graham? Pahiramin ako ng pera, at ibabalik ko ito kapag nagsimula na akong gumawa ng sarili ko. Maaari mo rin akong singilin ng interes. Ayos lang ba? Natigilan si Benjamin sa gulat. Alam pa ba ng batang ito ang tungkol sa mga singil sa interes? Oo naman. Para maibsan ang pagkabalisa ng bata ay pumayag na lamang siya. Pagkatapos, bahagyang namula si Tim. Hindi ako marunong magsulat, Mr. Graham. Maaari ka bang magsulat ng isang IOU? Pipirmahan ko ang dokumento gamit ang aking thumbprint. Pangako hindi ako magpiyansa. Humarap si Benjamin sa isang bodyguard, sinenyasan siyang gawin ang hinihiling. Bumalik si Eres sa pagkatapos kumuha ng ointment para lang makita ang mag-ama na nakaupo sa labas. Hindi niya alam kung ano ang pinagkakaabalahan nila, ngunit dumating siya sa tamang oras upang makita ni Tim ang paglalagay ng kanyang thumbprint sa isang piraso ng papel. Humakbang ang babae. Anong balak niyong dalawa? Agad na naten si Tim habang namumula ang mukha. Sinulyapan siya ni Benjamin bago iniligpit ang IOU. Wala. Gayunpaman, mabilis na kinuha ni Erisa ang kapirasong papel mula sa kanya. Napalunok siya nang mabasa ang nilalaman nito. Ganyan ka ba kawalan, Gia, Benjamin? Paano ka makakapagpirma ng IOU sa sarili mong anak? Dapat ikaw ang magbabayad para sa lahat ng ito, sa simula. Bakit napaka-calculative mo? Malapit na siyang tawaging cheapskate. Napakunot noo lang si Benjamin at walang sinabi. Hindi, Miss York. Ako ang humiling na pumirma sa IOU, hindi si Mr. Graham. Huwag mo siyang sisihin. Mabilis na sinubukan ni Tim na linawin ang hindi pagkakaunawaan. Gusto mong pirmahan? Gulat na tanong ni Erisa. Pagkatapos ay sinulyapan niya ang mag-ama. Oo, seryosong tumango si Tim. Sinaman ang tingin ng babae si Benjamin bilang tugon sa matamis na tingin na ibinibigay nito sa kanya. Bakit hindi niya sinabi kanina? Pagkatapos, binuhat niya ang bata at sinimulang ipahid ang ointment sa kamay nito. Kaya kung bayaran ang pagpapagamot ng lola mo, sweetheart, paliwanag niya. Hindi mo kailangang humiram ng pera sa kanya. Tinitigan siya ni Tim. Ayos lang, Miss York. Malaki ang kikitain ko paglaki ko. Nang makita kong gaano determinado ang hitsura ng bata, gamaan ang pakiramdam ni Erisa ngunit kasabay nito ang pagkalungkot. Napakabait niyang bata. Lagi niyang iniisip ang iba. Lumapit si Benjamin sa kanyang tainga at bamulong, kung gusto niyang humiram ng pera, hayaan mo siya. Hindi naman sa hihilingin ko sa kanya nagantihan niya ako. Binigyan siya ni Erisa ng isang side glance. Nagpahiwatig ito sa kanya na igalang ang desisyon ng bata. With that, napabuntong hininga ang babae sa loob bago bumaling sa bata sa kanyang mga bisig. Bumabuti na ba ang pakiramdam mo ngayon, sweetheart? Tumango si Tim. Salamat, Miss York. Sinuklay ni Erisa ang kanyang mga daliri sa kanyang buhok bago siya binuhat pabalik sa ward. May iba pa bang karamdaman si Lola bukod sa diabetes, Miss York? Binigyan ng babae ang kanyang mukhang nag-aalalang anak na isang halik sa kanyang noo. Walang seryoso, ilang karaniwang isyu lang na mayroon ang maraming matatanda. Ayaw niyang magkwento ng marami, baka lalo itong magtampo. Kabanata 558. Napatingin si Tim sa babae. Talaga? Oo. Susuriin ni Mr. Bailey at ng kanyang koponan ang kalagayan ng iyong lola at malalaman ang pinakamahusay na paraan upang gamutin siya. Kapag nangyari iyon, unti-unti na siyang gagaling, at hindi na siya magkakasakit gaya ngayon, matieg ang paniniguro ni Erisa, na umaasang magpapagaan ang pakiramdam ng bata. Salamat, Miss York. Hindi napigilan ni Erisa ang pagngiti. Bahala ka. Salamat lahat sa daddy mo. Siya ang nagtipon ng napakagandang pangkat ng mga doktor. Lumingon si Tim sa direksyon ni Benjamin. Sa kabila ng pagsagot ng tawag, nanatili ang tingin ng huli sa mag-ina. Salamat, Mr. Graham. Tumango si Benjamin bilang tugon. Napatingin si Erisa sa lalaking kinuha ang telepono bago tumalikod at binuhat si Tim pabalik sa ward. Pagkatapos kumain ng hapunan kasama si Mary, ipinadala niya kay Benjamin ang 6 na bata pabalik sa hotel upang magpahinga.
Bumalik na tayo at magpahinga. Nandito sina Sean at Kingsley na nagbabantay. Habang nagsasalita, sinulyapan ni Benjamin sina Sean at Kingsley. Ibinuka ni Kingsley ang kanyang bibig at gustong hindi sumang-ayon, ngunit sa huli ay itinikom niya ang kanyang bibig. Samantala, si Sean ang dumadating na manggagamot ni Mary at kailangang manatili sa alinmang paraan, kaya't natuwa siya nang makita kung gaano natarante si Kingsley. Maaari mo akong samahan. Bulalas niya sabay tapik sa balikat ng kaibigan. Sinaman lang siya ng tingin ng huli. Hindi na kailangan yan. Umuwi na kayong lahat at magpahinga. May mga nurse na magsusuri sa akin, hindi ba? Ayaw ni Mary na mahirapan sila. Ayos lang, Mary. Lagi akong gigising, walang pakialam na udyok ni Kingsley. At saka, pwede rin akong mag-shotay pagkatapos mong makatulog. Naalagaan ko ang lolo ko, kaya medyo may karanasan na ako. Pagkatapos, mamaling siya kina Benjamin at Erisa. Maaari kayong lahat bumalik. With that, nagpaalam si Benjamin kay Mary bago bumalik sa hotel kasama si Erisa at ang mga bata. Iyon ang unang pagkakataon na malayo si Tim sa matandang babae, at nakatitig siya sa bintana sa ospital habang nakaupo sa kotse. Tinapik-tapik ni Erisa ang ulo niya nang makita iyon. Huwag kang mag-alala, mas maganda ang gagawin ng mga doktor sa pag-aalaga sa lola mo kumpara sa amin. Hindi siya makakatulog kung nandoon pa rin tayo. Nang marinig iyon, napakagatlabi si Tim, hindi pa rin maiwasang isipin si Mary. Hindi ka ba nahiwalay sa iyong lola, Tim? Nang makitang malapit ng lumuha ang bata, nakipag-usap si Zachary sa pagtatangkang gambelin siya. Tumango si Tim. Nagkahiwalay kami noon sa araw, ngunit hindi sa gabi. Kinailangan niyang magtrabaho para sa pera sa araw habang nasa nayon pa rin, kaya't ang pagiging hiwalay kay Maria ay kailangan lamang. Bakit hindi mo iniisip ang ngayon bilang araw, kung gayon? Mungkahi ni Oliver, bakit kailangan mong maghiwalay sa maghapon? Tanong ni Jasper. Kinagat ni Tim ang kanyang mga lobby, piniling huwag sabihin sa kanila ang dahilan. Huwag kang mag-alala, Tim. Nakipaghiwalay din ako kay Mommy noon, pero hindi ako natakot dahil lahat ng mga kapatid ko ay sumama sa akin. Kaya kahit hindi mo kasama ang lola mo ngayon, kasama mo pa rin kami. Nandito kami sa inyo, pati si Mommy. Paniniguro ni Jessie sabay yakap sa braso ni Tim. Hindi napigilan ni Zachary ang mapangiti. Jessie, nakalimutan mo na ba kung paano ka umiyak kaninang umaga dahil lang sa hindi mo mahanap si Mommy? Namula agad ang batang babae. Umiiyak ka dahil wala si Mommy. Naawa si Gavin sa kapatid. Ibinaba ni Jessie ang ulo niya at sumulyap kay Gavin ng masama. Hindi lang ako sanay na wala si Mommy. Hindi napigilan ni Erisa ang pagtawa, hinaplos ni Erisa ang ulo ng dalaga ng buong pagmamahal. Tinitigan ni Benjamin ang ina at ang kanyang anim na anak bago itinoon ng pansin sa namumula na mukha ni Jessie. Masyadong spoiled ang batang ito. Gayunpaman, hindi niya maiwasang makonsensya nang marinig na umiyak ang dalaga dahil sa pagkawala ni Erisa kaninang umaga. Kasalanan niya iyon. Masama rin ang pakikitungo ng lalaki sa kanya bago malaman na hindi lang pala niya anak si Gavin. Inakusahan pa niya ang ibang mga bata na hindi sa kanya. Lagi mong makakasama ang mommy mo simula ngayon, deklara ni Benjamin sa mga bata. Kabanata 559. Natuwa si Jessie sa narinig. Mommy, sabi ni Mr. Graham hindi na natin kailangang maghiwalay pa. Napangiti si Erisa at ginulo ang buhok ng dalaga bago sumulyap kay Benjamin. Mas mabuting huwag mong kalimutan ang sinabi mo, Graham. Napatingin si Benjamin sa kanya ng may pagtataka. Bakit ba siya nagdududa sa mga sinasabi ko? Nakabalik na ba ako sa aking salita? Tim, gutom ka na ba? Nilingan niya ang bata. Hindi. Umiling si Tim. Gutom na ako, Gavin. Sigaw ni Zachary. Bilhan mo kami ng pagkain. Ngumisi si Oliver at palihim na nilingan ang pinakamatandang lalaki. Ang galing mo, Gavin. Lumaki siya kay Mr. Graham, kaya siguradong kargado siya. Ngumiti lang si Gavin sa mga kapatid. Si Daddy ang magbabayad ng pagkain natin. Tumango si Benjamin. Pinapabili ka ng mga kapatid mo ng pagkain, pero itinutulak mo sa akin ang responsibilidad. Paanong magkatulad ang dalawang ito? Hindi sila. Sa akin ang pera ko, pero hindi sa amin ang pera mo, pagtatalo ng bata. Napaawang ang lobby ni Benjamin bilang tugon. Paanong ang pera ko ay hindi sa kanila? Hindi ka magsasawang bilhan kami ng hapunan, di ba, Graham? Nang makita kung paano gustong maghapunan ng mga bata, binigyan ni Erisa ng isang kindat si Benjamin. Ano ang nararamdaman mo?
Tanong ng lalaki na nanlambot agad ang tingin. Natigilan ang mga bata sa biglaang pagbabago ng kilos niya. Napaka-biased niya. Ano ang gusto mo, sweethearts? Lumingon sa kanila si Erisa. Pwede ba tayong pumunta sa palengke? Malalaman lang natin kung ano ang gusto natin pagkatapos tingnan kung anong street food ang meron. Masungit na sabi ni Jessie. Sinulyapan siya ni Erisa bago lumingon sa 5 pang bata. Tumungo naman sina Gavin, Zachary, Oliver, at Jasper bilang pagsang-ayon. Okay, sa palengke ito, masayang sagot niya. Kumain na tayo ng hapunan, Tim. Nang makitang pupunta ang lahat, tumango si Tim. Inaasahan ni Erisa na ihatid siya para kumain ng street food. Inutusan ni Benjamin ang tsuper na dalhin sila sa isang palengke. Pagdating pa lang nila ay napangiwi siya sa paligid. Pumunta tayo sa ibang lugar, pangungutya niya. Bakit? Lahat ng palengke ay pare-pareho, giit ni Erisa. Napakalinis talaga nila, kahit na maraming tao. Hindi siya masyadong partikular sa kalinisan. Maghapunan na tayo, sweethearts. Mulalas niya, binubuhat ang bawat bata palabas ng sasakyan. Hinawakan ni Gavin at Zachary ang kamay ni Tim, habang hawak naman ni Oliver ang kamay ni Gavin at Jessie. Nakipaglink din si Jasper kay Jessie. Magkahawak kamay na nakatayo ang 6 na bata. Nakiliti si Erisa nang makita iyon, at hinailan niya ang kamay ni Gavin. Manatiling malapit sa isa't isa, sweethearts. Nakuha ko, sabay-sabay na sagot ng mga bata. Ang babae ay labis na ipinagmamalaki na makita ang kanyang 6 na kaibig-ibig na mga anak na magkamukhang kamukha. Walang choice si Benjamin kundi sumunod sa kanila dahil nakalabas na sila ng sasakyan, at naglakad siya ng malapit sa likod ni Jasper. Hindi sanay sa napakaraming tao, iniabot ng lalaki ang isang braso sa isang bodyguard, na pagkatapos ay nagmamadaling tinanggal ang kanyang salaming pang-araw, binigyan sila ng pamunas, at iniabot ito sa una. Isinuot ni Benjamin ang sunglasses bago kinuha ang kamay ni Jasper. Paglingon sa kanya, nagpakawala si Jasper ng teeter. Bumaba ang tingin ni Benjamin sa kanya. Anong nakakatawa? Tumawa lang ulit si Jasper. Pagkatapos, nagsimula ring tumawa sina Jessie, Oliver, at Zachary. Maging ang mga lobby ni Tim ay hindi napigilan ang pagkibot. Sa pagsulyap kay Benjamin, pareho sina Gavin at Erisa na nagpipigil ng tawa. Napataas ang kilay ni Benjamin nang mapansin ang mga ekspresyon nila. Anong meron sa mga tinging iyon? Umubos si Erisa. Bakit ka nagsusuot ng sunglass sa gabi, Graham? Sigurado ka bang? Nakikita mo, panipi. Sa singkit na mga mata, tinanggal ni Benjamin ang salaming pang-araw at iniabot sa kanya. Kabanata 506 na po. Bakit hindi mo ilagay ang mga ito at alamin? Nang mapansin ni Erisa ang seryosong mukha, may pag-aalinlangan na kinuha ni Erisa ang salaming pang-araw at isinuot iyon. Sa gulat niya, kitang-kita niya. Ang mga ito ay hindi regular na salaming pang-araw, madilim ang mga ito, ngunit madaling magamit sa gabi. Ibinalik niya ang mga ito kay Benjamin. Napaka-ignorante ko, paumanhin. Ang pagiging mahirap ay napigilan ng aking imahinasyon, napabuntong hininga siya. Hindi alam ni Benjamin kung ano ang isasagot. Samantala, muling nagpakawala sina Zachary, Oliver, at Jasper. Gusto mo ba itong sunglasses, Mommy? Bibilhan kita ng isang pares. Tumingin si Gavin sa kanya at ngumiti. Hinaplos ni Erisa ang ulo ng bata. Ngunit hindi ako mahilig magsuot ng mga ito sa gabi. Maaari mong isuot ang mga ito sa araw. You looked so pretty wearing them just now. Mommy, he gushed. Napangiti si Erisa. Wala nang mas sisarap pa sa papuri ng sariling anak. Maghihintay ako na bilhan mo ako ng isang pares, kung gayon. Hindi siya makatanggi sa ganoong regalo. Lumingon sa kanya si Benjamin na nakakunot ang noo. May isa pa akong pares sa kotse. Tiyak na alam ng batang ito kung paano makipag-sweet talk sa kanyang ina, ha? Sinulyapan siya ni Erisa. Mas gusto ko ang ibinigay sa akin ng aking anak. Napaawang ang lobby ni Benjamin. Nagpipigil ng tawa si Gavin nang makitang hindi na nakaimik ang kanyang ama. Tiningnan ni Tim ang sunglasses na suot ni Benjamin. Mukha namang mabait si Mommy sa kanila. Pagkatapos ay sinulyapan niya si Erisa. Ang ganda talaga ni Mommy. Nang mapansin ang titig ng bata, nilinggan siya ni Erisa at binigyan siya ng isang matingkad na ngiti. Nahihiyang pumikit si Tim bago nagmamadaling umiwas ng tingin. Lumawak ang ngiti ng babae nang makita ang adorable side ng bata. Pagkatapos, dinala niya ang mga bata sa palengke. Maraming hitsura ng inggit ang nahulog sa 6 na magkatulad na bata.
Pagkatapos, ang parehong mga mata ay bumaling sa mga magulang ng mga bata, na parehong maganda ang mga tampok ng mukha. Karamihan sa mga tao doon ay nakatingin sa mga bata, ngunit marami rin ang hindi napigil ang titigan sina Erisa at Benjamin. Gayunpaman, hindi nila makita ng malinaw ang hitsura ni Benjamin dahil nakasuot ito ng sunglass, kaya mas maraming tao ang sumulyap kay Erisa lalo na ang mga lalaki. Naningkit ang mga mata ni Benjamin. Ang suot niyang salaming pang-araw ay nakatulong upang maitago ang matalim niyang titig, ngunit ang kanyang presensya ay nanatiling napakalaki. Ang mga lalaking nakapansin sa kanya na nakatitig sa kanila ay hindi naglakas loob na tumingin kay Erisa ng matagal. Pinalaki ni Benjamin ang babae. Ang kanyang mahabang buhok ay humaba sa kanyang likuran habang nakasuot siya ng puting t-shirt na may ruffled sleeves at isang pares ng kulot. Ang kanyang malasutla at walang bahid na balat ay nakadagdag sa kanyang kabataan. Pagkatapos, napalunok ang lalaki habang ang kanyang mga mata ay gumagala pababa sa kanyang maliit na baywang, bilugan na balakang, at balingkinitang mga binti. Napakunot ang noo niya nang mapansing napalingon ang lahat ng lalaki kay Erisa habang nilalagpasan siya. "Get my coat," utos niya sa bodyguard kanina. "Oo, Mr. Graham." Mabilis na bumalik ang guard sa sasakyan. Hindi alam ng mga bata kung ano ang ginagawa ni Benjamin. "Nilalamig ka ba, Mr. Graham?" Tanong ni Jessie. "Hindi ako." Nagsimulang magbulungan ang mga dumaraan, so, hindi siya ang tatay nila. Hindi niya sila anak. Lalong bumagsak ang mukha ni Benjamin. "Bulag ba kayong lahat? Hindi mo ba nakikita na sila ang naglalaway sa akin?" Nang marinig ni Erisa ang mga salitang iyon, lumingon si Erisa kay Benjamin sa katuwaan, para lamang pigilan ang kanyang tuwa nang mapansin ang madilim nitong ekspresyon. "Anong gusto mong kainin, sweethearts? Bibili ako ng kahit anong gusto mo." Lumingon siya sa mga bata. "Mommy, gusto ko ng ice cream. Pwede ba akong kumuha ng sausage? Oxtail soup para sa akin, Mommy. Mga skewer ng barbecue, pakiusap."